Sa umagang ito na yung pinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga na kaibuti mo, Panginoon, dahil kami ay ginising mo, kami ay binangon mo, Panginoon, upang lamang makapagpuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Lord God, tunay nga na kami, Panginoon, ay pinapalakas mo sa pamamagitan ng aming pag-worship sa iyo, Panginoon, at sa pakikinig namin ng iyong mga salita. Kaya sa araw na ito, Panginoon, ay kiniklaim po namin ang katagumpayan dahil nandito po kaming lahat makikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak na maranasan ka po sa umagang ito at sa buong araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo din ang iyong salita na aming papakinggan sa umaga na ito, Panginoon. Tinatas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung direct to the point po tayo. Buksan niyo po yung Bible niyo sa Ephesians chapter 6. Nakita na po ba? Yan. Simulan po natin sa verse 10. Ano po ba yung sinasabi dyan in verse 10? So, konting lang po, background. Ano po yung Ephesians po, kung hindi nagkakamali, kasama yung Philippians tsaka Colossians. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo nung siya ay nakakulong. So, makikita natin dito yung instruction ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesians. Sinulat na po ito, pero makita natin, sabi niya dito, full armor of God, sa Tagalog. Ano po yung nakalagay dyan sa Tagalog po ninyo? Sandatang kaloob ng ating Diyos. So, makita natin, si Apostle Paul ay nakakulong po siya at this time, at this moment. Kaya, makikita niya siguro yung mga bantay sa kanya, yung mga Romano, mga sundalong Romano na kung saan nakita niya kung gaano ka-importante ang mga suot ng mga Romanong sundalo. Kaya nirinig niya po sa mananampalataya ito. Ano po ba? So, pag-aralan po natin sa Tagalog, sabi niya po dito, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa dakilang kapangyarihan. Hallelujah. So, sabi niya, ito ay dapat tayong maging handa sa bawat laban. No? Kasi bilang mga mananampalataya, marami po tayong battles o laban sa buhay. No? Sino po ba yung Kristiyanong walang battle sa buhay, walang pinagdadaanan? Lahat po, dumadaan po tayo sa mga labanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, maging handa, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon. Istorya nga naman po, di ba? Kung sariling kalakasan po natin, hindi po natin kaya. No? Kaya sabi niya, kalakasan galing sa Panginoon. Amen. So, mayroon po tayong 6 na source, spiritual source na binigay ng ating Diyos sa atin. So, hindi po tayo magtatagal. Unahin po natin yung sinasabi niya, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Ano po ba yung sinturon ng katotohanan? Sino po yung sinturon ng katotohanan, ibig sabihin yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Dapat po nakabigkis po sa atin. Bilang mga mananampalataya, sabi niya, magpakatibay kayo. Kasi bawat isa sa atin ay may nandun tayo sa labanan. No? Nandito na po tayo sa end times. Kung saan dapat
maging matibay yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. No? Basahin po natin yung sinasabi sa verse 13. Sabi niya, "Kaya't gamitin ninyo kasutang kadigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo." Amen. Di ba, yung nakaraan ay sinabi sa salita ng Panginoon na may mga digmaan, may mga kaguluhan sa buong mundo, na kung saan dapat din tayo bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, kailangan po tayong maging matatag. Kailangan natin magpakatatag, hindi sa sarili nating kakayanan, kundi magpakatatag tayo na gamitin ang resource na galing sa Panginoon o source na galing sa Panginoon. No? Sabi niya, yung una, belt of truth o sintron ng katotohanan. Kasi magagamit po natin yung sentron ng katotohanan sa darating na pag-uusig sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Mag-amen kayo. Kasi pag di kayo mag-amen, sasabihin ko sa sarili ko, inaantok ata yung mga kapatiran ko. Ayan. Pangalawa, breastplate of righteousness, o sa Tagalog, ano sabi niya? Baluti ng katuwiran. So, pasensya na kayo, hindi ko makita yung Tagalog ko dito. Maliit yung letra sa cellphone. Baluti ng katuwiran. So, dapat tayo, mga mananampalataya, ay nandun sa atin yung katuwiran. Katuwiran na hindi po galing sa inyong sarili ulit, kundi galing sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi niya sa Romans, buksan niyo po sa Romans 3:22. Sino po yung gustong bumasa ng Tagalog? Romans 3:22. Roma 3:22. Amen. Nagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Amen. So, ginagawa daw po tayong matuwid ng ating Diyos. Ito yung source po natin. Pagiging matuwid bilang mananampalataya sa pamagitan daw po ang ating pananampalataya kay Kristo. So, yung pag pinag-uusapan po natin, isipin niyo po na sa end times na po tayo po ay nakikipaglaban na sa mga sa spiritual battles. Bilang mananampalataya, hindi po sa atin na mayroon po tayong mga spiritual battles, di ba? Kasi kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, mayroon kang pagdadaanan. Hindi po madali, di ba? Napakahirap sumunod kay Kristo, no? Kasi marami tayong pagdadaanan. I-purify yung heart natin. Ganon katindi yung labanan namin, labanan ng Kristiyano. Amen? Pangatlo, yung sapatos na pagiging handa. Yung pagiging handa sa bawat labanan, no? Pagiging handa sa pakikipagbahagi sa magandang balita. Amen po ba? No, ito po yung kailangan natin bilang mga magkakapatid na mananampalataya, no? Maging handa po tayo sa bawat panahon ng ating buhay, sa bawat battles o sa bawat laban na mayroon po tayo. Amen po ba? Hallelujah. Pang-apat. Mabilis po tayo, Ano po yung mga apat? Helmet ng kaligtasan. No?
kailangan daw po natin isuot yung helmet ng kaligtasan. Panangga sa pag-atake na kaaway. Kung sa ulo po niya tayo titirahin, sigurado, di ba? Pag literal natin na wala tayong helmet, tapos pag tinira tayo ng kaaway, bagsak tayo agad, di ba? Kasi yung ulo natin, napaka-importante yan. No? Yung helmet ng kaligtasan, ibig sabihin si Kristo yung nangunguna sa atin sa bawat araw. No? Yung helmet ng kaligtasan, yung Panginoon natin, yung laging nasa taas. Yung ulo natin. Kasi yung ulo natin, siya yung nag-lead sa bawat araw ng ating buhay. Amin po ba? So kung wala tayong helmet ng kaligtasan, matigas yung ulo natin. No? Hindi natin inaya ng ating Diyos na pangunahan tayo. No? Bilang ulo, si Kristo dapat po natin ay sinusunod. No? Panglima. Ay, malapit pa tayo. 6 lang to ha. Kaya huwag kayong matulog. Panglima. Ay, pang-6 na pala. Pang-6 na. Sword of the Spirit. O sa Tagalog, Espada. salita ng Diyos. So, bilang mananampalataya, napaka-importante. Ngayon, di ba, every morning, every moment, dapat nasa atin yung salita ng Diyos. Amen po ba? Minsan kapag nakakalimot tayo, kailangan nating alalahanin kung ano yung salita ng Diyos. No? Salita ng Diyos, napaka-importante na tandaan po natin, ay mahal niya po tayo. Amen po ba? Kailangan po nating pangawakan yung salita ng Diyos sa ating buhay. Napaka-importante po yan. Sa bawat labanan ng inyong pinagdadaanan ay napaka-importante na sa puso po ninyo, nasa inyo po yung salita ng Panginoon. Sino po yung walang Bible? Walang dalang Bible ngayon. O sa cellphone. No? Kahit sa cellphone. Pero minsan may temptation sa cellphone, kaya maganda yung Bible talaga. No? Maniniwala ako na nakapokus yung cellphone nyo sa Bible kung walang ibang apps yung cellphone nyo. Kung walang YouTube yung mga cellphone po ninyo, naniniwala ako na napaka-spiritual nyo gamit yung cellphone. No? Napaka-importante yung salita ng Panginoon, di ba? Kasi nga, sino po yung, tatanong ko, sino yung sa kanila, sa mga pastor po, sino sa kanila yung mga nagdi-devotion every morning o madaling araw? Amen. Napaka-importante, bago po natin simulan ang araw natin, kailangan po natin magsimula na i-focus o kailangan po natin magsimula na makinig sa salita ng Diyos. Kasi kung wala yung salita ng Diyos, hindi po natin mapagtatagumpayan yung bawat labanan sa ating buhay, sa bawat araw. Hindi po natin alam kung paano tayo atakihin ng kaaway. Kasi kapag wala ang salita ng Diyos, makakalimutan natin kung paano tayo dapat lumaban. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo dito sa Ephesians chapter 6, sa huling pinaalalahanan niya tayo na mayroon tayong spiritual resources na nagmumula sa ating Panginoon. Kailangan lang po natin gamitin, di ba? Bilang mga sundalo, bilang mga anak ni Kristo, kailangan po natin maging matagumpay. So, mag-ingat po tayo sa bawat labanan. Gaya ng mga sundalo, nagtitrain, nagpapalakas, ganun din po tayo. Nagtitrain din po tayo, nagpapalakas tayo ng pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon, panalangin, pag-meditate sa kanyang salita. Napaka-importante po yan sa bawat isa sa atin. Kaya, lagi niyo pong tatandaan,
napaka-importante yung salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Kaya, sa umagang ito, nais ko lang, sabi niya, ni Apostol Pablo sa verse 16, manalangin kayo sa banal na Espiritu. No? Ang banal na Espiritu ay siya ang magpapalakas sa atin. No? Siya po yung, kahit na mayroon po tayo nito, kung wala naman yung kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu, hindi rin po tayo magtatagumpay. Kaya sabi niya, Apostol Paul, pagkatapos niya ibinigay yung spiritual resources na to, yung panghuli sinabi niya, manalangin kayo sa banal na Espiritu sa lahat ng pagkakataon. No? Siya po yung karagdagang kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya. Manalangin kayo, pray in the Spirit in all locations, sabi niya. Amen. Kapag nalangin po ba tayo, nagpipray tayo in the Spirit, kailangan po natin manalangin sa banal na Espiritu. No? Wala pong power ang bawat devotion natin, bawat panalangin natin kung hindi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. No? Hallelujah. Kaya, pray in the Spirit, mga kapatid. Ipanalangin niyo po. Manalangin kayo sa banal na Espiritu. Siya yung magpapalakas po sa inyo. Amen? Hallelujah. So, tayo po tayo lahat. Sabi niya, pray in the Spirit. So, sindi ng kanta. Manalangin po tayo. Simulan po natin ang araw na ito. Kasi hindi po natin alam kung paano tayo atakin ng kaaway. Dahil nandito tayo ngayon tinuturuan ng salita ng Diyos. Baka yung pag-atake ng kaaway, gawin ka niya inaantok sa pakikinig ng mga salita ng Diyos na tinuturo sa atin. Baka hindi po natin alam. Atakihin tayo ng kaaway, bibigyan tayo ng sakit ng ulo para hindi tayo makapag-focus sa itinuturo niya sa atin. Kaya, manalangin tayo sa banal na Espiritu, magpalakas tayo ng sa gayon, matalo po natin ang pag-atake ng kaaway, mapagtagumpayan po natin ang araw na ito. Kasi di po natin alam kung ano ininahanda ng kaaway sa atin upang subukin tayo. So, manalangin po tayo, sigaw po natin ang lugar ni Jesus. 1, 2, 3, go. Lugar ni Jesus! Lugar ni Jesus! Lugar ni Jesus! Oh, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Oh, napapakaya na ba siya? Napapahanda na ba yan? Jesus. Oh, Holy Spirit. Oh, napapakaya na ba siya? Napapahanda na ba yan? Oh, yan na napapakaya na ba siya? Napapahanda na ba yan? Oh, yan na napapakaya na ba siya?
bawat labanan, Panginoon, namin pupuntahan. Kami, Panginoon, ay palakasin mo. Holy Spirit, give us power, Panginoon. Nga sa gayon, sa bawat araw na kami nabubuhay, Panginoon, mapagtagumpayan po namin. Kaya Lord, strengthen us, Panginoon. Lead us. Pour out your presence, Panginoon. Holy Spirit, you are powerful. Whenever we pray, Holy Spirit, we ask power. And Lord, day by day, we will experience more victory na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon. Pinagpapala ka po namin. We are so grateful, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.